Hey! Welcome to my channel. Kung nag-iisip ka na rin mag-solo, isa sa kailangan mong ihanda talaga yung pera. So, hindi ka lang dapat prepared physically, emotionally, at mentally. Dapat financially ready ka na din. Palagi akong tinatanong kung magkano bang renta sa condo at kung magkano yung expenses ko buwan-buwan. Kaya naman ngayon share ko sa iyo yung totoong expenses ko at yung mga kailangan mong paghandaan kung sakaling nag-iisip ka na rin o kailangan mo na rin bumukod ng bahay. Magbigay ako ng mga tipid tips, syempre, kung paano mag-handle ng finances at kung paano mas maging wais sa paggasta ng pera mo. Bukod dyan, meron ako na-discover na magandang website. So, ito platform siya para sa mga loans, mga credit card. So, mamaya discuss ko pa yan yung imoney.ph. Pero ngayon, share ko muna sa iyo yung totoong expenses ko dito sa condo buwan-buwan. Ang pinakamahal na parte ng pagsusulo ay yung renta sa bahay. So, depende kung saan yung hahanapin mo. Kapag medyo social, syempre mas mahal yan. Ang renta ko dito kada buwan ay 16,000 pesos. So, nung una, medyo namahalan ako. Pero, nung lumao na, parang na-maintain ko naman na siya. So, yung condo juice dito, 3,171 pesos. Medyo sinwerte ako nung nakita ko to kasi yung condo juice, hindi na ako yung magbabayad, yung may-ari na. Pero kapag maghahanap kayo ng condo, alamin niyo muna kung yung mga condo juice, association juice, kung kayo ba magbabayad kasi masakit din sa bulsa yon. 60 square meters naman yung floor area. Tamang-tama lang yun dahil mag-isa naman ako. Pero kung 2 hanggang 4 na tao sa isang family, tamang-tama pa din yung size. Meron akong tinignan ng mga condo na ang liliit lang talaga. Parang mga nasa 20 square meters or 25 square meters. Pero mas mahal. Tsaka yung condo juice, ikaw pa yung magbabayad. Kaya masakit talaga sa bulsa. So, ang tip ko naman para sa mga gustong mag-solo, kagaya ko, unang-una, kailangan talaga meron kayong budget. Kailangan medyo napaghandaan nyo na nangihingi sila ng mga post-dated check, tapos meron pa yung deposit. 1 month advance, 2 months deposit, kung magkano yung total na rent. So, magkano rin yun, di ba? So, kailangan meron ka at least mga 3 hanggang 6 na buwan na pang-renta na naipon mo na hindi mo yun gagalawin para kung ano man yung mangyari. Isa pa sa kailangan pagkagastusan kapag magsosolo ka na, syempre yung kuryente. Wala na dyan si mommy or si daddy para pumunta sa Meralco at magbayad ng bill mo, ikaw na mismo. So ngayong buwan, ang bill ko ay 1,088 pesos. Pero nag-iiba kasi yon kapag summer, mainitong panahon, lagi naka-aircon, mga 1,400, 1,500 yung kuryente. Pero kapag nagka-travel naman ako, mga 1-2 linggo akong nawawala. So umaabot mga 500 pesos lang per month yung kuryente ko. Ay merong 2 aircon, merong 2 TV, pero luma yung TV, tsaka bihira lang ako manood ng TV. Meron akong 2 electric fan, tapos yung laptop, tsaka nag-charge ako ng phone, yung plancha, sobrang bihira lang. Yung gamit ko naman sa TV, siguro sa gabi, mga 1 oras, 2 oras lang ako manood ng TV. Yung aircon naman sa gabi, mga 2 oras, tapos sa tanghali hapon, 2 oras lang. Medyo matipid din ako sa paggamit. So, kailangan din nagtitipid sa kuryente. So, pag hindi mo kailangan yung ilaw, patayin lahat. So, pagkain ang ginagawa ko naman, nag-grocery ako 1 beses kada 1 linggo. So, kada week, 1,500. So, sa isang buwan, 6,000 pesos yung budget para sa pagkain. So, kasama na dyan yung mga necessities, yung bigas, tinapay, asukal, mantika, pati yung mga gulay, at saka yung karne, kasama na din sa bilang na 6,000 pesos. Para makatipid ka, iwasan yung mga pagpapadeliver, yung pagbili ng pagkain sa labas. Kahit na mag-isa, kailangan masipag ka magluto. Kahit yung mga ulam na tatagal ng mga 2-3 araw para magkasya yung budget. Kapag magluluto, kailangan mo naman ng budget para sa kuryente o kaya gas para sa stove. Dito ang ginagamit namin, gas stove. Simula nung lumipat ako dito, nakaka2 beses pa lang ako nagpa-deliver. Yung una, 700 pesos yung tangke. Nito namang nakaraan, 580 pesos lang. So, twice a year ng gas para sa solo, nagluluto everyday. Mga 600 pesos every 6 months yung budget. Sa mga labada naman, meron ako itong washing machine na nabili namin ng 10,000 pesos. So, ito washer and spinner na din siya. Kaya lang nung kinumpute ko kung magkano ba yung gastos, kapag ako pa yung magpapalaba, mas mahal kasi tubig, kuryente, yung detergent, yung softener, pati yung pagod ko pa. So, nung kinumpute ko siya, parang mas okay magpa-laundry na lang. So, for this month, ito lahat ng mga kailangan kong ipa-laundry. Dito sa amin, ang 1 kilo, 32 pesos. So, yung 5 kilo nun, 160 pesos na. Minsan umaabot ako sa isang buwan ng mga 10 kilo. So, 320 pesos yon para sa laundry. Tamang-tama na rin kasi ang dami niya. Tapos, hindi pa ako napagod. So, tamang-tama, mapalaundry din ako ngayon.
Wala na rin palang tubig. Sa drinking water naman, ang budget ko, 120 pesos kada isang buwan. Yung ganito kasi container dito sa amin, 40 pesos kada isa, tapos free delivery na siya. So, tama lang yun kasi mag-isa lang naman ako dito umiinom. Minsan may bisita, tapos yung mga aso. So, 120 pesos para sa drinking water. Tamang-tama, wala nang laman, mapadeliver na. At dahil nagpapalaundry naman ako ng damit sa labas, yung water consumption dito sa bahay, kadalasan, pangligo ko lang, panglinis ng bahay, panghugas ng pinggan, pangligo ng 2 aso, tapos yung panglabas sa mga intimate wear. So, monthly, ang budget para sa tubig ay 50 pesos. Last month, ito yung konsumo ko ng tubig. Ang konsumo ko ay 45 pesos lang. Kapag unang beses mo palang magsosolo, nakakalungkot talaga. Kaya isa sa panglaban kontra lungkot ay maganda kung meron kang aso. Kaya lang bukod sa nakakatanggal sila ng lungkot, dagdag gastos din talaga. So ito naman ang kailangan mong ihanda. Si Loki at saka si Fluffy. So, unang budget, kailangan sa pagkain. Per month, ang budget namin mga 1,000 kasi itong Vitality na 3 kilo, nasa 450 pesos. So, ang ginagawa ko, pinagsasama ko. Ito naman kasi yung medyo mahal. Itong Royal Canin na 1.5 kilos, nasa 650. So, sa isang buwan, sakto na sa kanilang dalawa to. So, i-mix lang ng mabuti. So, yan ang budget namin ni Fluffy at Loki para sa dog food. Vitamins. Bukod sa pagkain, kailangan din ng mga aso ng vitamins buwan-buwan. So, depende din sa brand na gusto mo. Yung ganitong brand na ginagamit namin nasa 700 pesos, tumatagal mga 3 buwan. Yung ganito naman, mas affordable, nasa mga 250 pesos. Tatagal din to siguro mga 3 buwan. Kung narinig mo na yung chismis na magastos magkaaso, medyo totoo. So, ang budget naman sa grooming para sa isang aso, 500 pesos. Yung iba kapag nagpapagroom buwan-buwan, ako naman, kada isang aso, every 3 months lang. So, kada 3 buwan, gumagastos kami ng 500 pesos. So, kailangan mo din ng mga grooming na shampoo, conditioner, sabon, yung para sa tenga. So, siguro mga 500 pesos every 3 months din. Tapos, kailangan mo din syempre pinapa-check up yung mga aso. So, every 6 months, gagastos ka naman ng 500 pesos kada isang aso. Depende sa pangangailangan, yung internet, kailangan mo din paglaanan ng budget. Alam mo ba na dahil lang hihinayang ako magpakabit agad ng internet noon, March ako lumipat dito, pero July na ako nagpakabit ng sariling linya. So, ang ginawa namin nung mami ko, bumili siya ng box na reloadable internet. Medyo mahal nga lang, 3,000 pesos, tapos pwede mo yung paloadan ng everyday, every week, every 15 days, or every month. So, ang pinili ko noon, every week naglo-load ako ng 199 na data. Medyo mababa nga lang, 23 gig, tapos valid lang siya for 7 days. So, hirap na hirap talaga ako mag-upload ng mga videos, ng mga vlogs. So, kung work from home ka, medyo mahihirapan ka. Hindi ko siya maa-advise. Okay lang siya kung office. So, pag uwi mo lang, magpa-Facebook ka, magma-messenger. So, every month, ang gastos ko nun sa mobile data ay 800 pesos. Ginagamit ko din siya pang upload ng video, pero sobrang hirap talaga. So, nung nahirapan ako, nag-decide na ako magpakabit ng sariling internet. Doon sa bahay nila mami, ang ginagamit naming internet noon, yung fiber na Globe, 2,000 pesos. Pero dito, ang napili kong ipakabit, Converge, para masubukan naman kung okay. So, ang gastos mo naman doon sa installation fee, 2,500 pesos, one-time payment. Tapos, yung pinili ko namang plan, dahil mag-isa nga lang ako, yung 1,500 na fiber. Okay naman siya. Yun ang ginagamit ko simula July hanggang ngayon. So, pang-upload, pang-stream, pang-nood ng mga videos, pang-download. So, yun ang mga kailangan mong paglaanan ng budget para sa internet. So, yan ang expenses at mga kailangan mong paghandaan kung kailangan mo na din magsolo ng bahay. Nakakagulat na nakakahalos 30,000 pala ako sa isang buwan para lang sa bahay. Nung una natakot din ako na baka hindi ko kaya, baka hindi ko ma-maintain. Pero ang tip ko, number 1, kailangan positive thinking ka pagdating sa pera. Wag na wag mong sasabihin na wala akong pera, hindi ko yan afford. Kailangan, kahit na medyo kulang, dapat positive thinking. So, ako palagi kong iniisip na hindi, meron yan, merong provision, merong blessing na papasok. Pangalawa,
pangalawang tip, bago ka naman lumipat, kailangan prepared ka talaga. Mahirap man, pero at least mga 6 months na kung magkano yung renta. So, times 6 mo yun, kailangan meron kang ipon na ganon para kung ano't ano man yung mangyari. Tulad ngayon na quarantine, di ba? Ang hirap lumabas, magtrabaho. Halos yung iba sa atin wala talagang income. So, kailangan prepared ka para yung mga ganitong panahon, hindi ka talaga magigipit. Tayo para mas maging wais, nakakahinayang talaga magrenta. So, hopefully, soon magkaroon na ako ng sariling bahay para hindi na tayo condo serye, bahay serye naman. So, I hope you enjoyed this video. Kung meron kang tanong, comment ka lang. For more information, check description box. Andyan lahat ng mga link at saka more details sa lahat ng diniscuss ko ngayon. Kung first time mo lang ako napanood, subscribe to my channel. And follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time. Bye!